Hey mga bros, may balita nga tayo dito po kay Marcus Blakely. Yes, ito naman yung isa sa mga minamata rin ng San Miguel Beermen na pwede nila maging import ngayong Governors Cup 2025. Yes, ang dami rin nating mga reports and rumors ng mga listahan na pwedeng kunin ng SMB. Pero gusto na lang subukan din naman. Ito pong si Marcus Blakely na alam din naman natin na two-time champion ito ng PBA and PBA Best Import of the Conference ng 2013 Governors Cup at parte na rin ng Grand Slam run ng San Mig Coffee Mixers. Yes, pero hindi naman yan ang basehan dahil 2013 pa yan mga kabrods. Ngayon kasi medyo bumaba na rin yung laruan nito ni Marcus Blakely. Pero gusto rin bigyan ng shot, ng break ng SMB ito para nga mapatunayan pa rin ni Blakely kung sino siya. Dahil alam naman natin ng SMB, kaya na ito magpalit ng 3 or 4 ng import sa isang conference lang. Kaya pwede ito pong si Marcus Blakely dahil one of the best import din naman ito sa PBA, one of the best and athletic na naglaro dito na import sa PBA mga kabrods. Ang huli na niyang pinaglaruan sa PBA ay yung Blackwater Elite taong 2019 and yung huli na niyang pinaglaruan din as a pro player dito sa koponan sa Kumamoto Volters sa Japan B-League naman mga kabrods. So ang tagal na. So 5 years na rin palang wala rin kontrata ito pong si Marcus Blakely. Kaya ito na siguro yung pinaka-comeback nito na maglaro ulit ng basketball. Dahil nagpahinga rin naman ito mga kabrods. Alam din naman natin ay never na rin namang natetenga ng 1 taon si Blakely nang walang kuponan dahil nagpahinga lang din naman. Kaya ito magandang sign din ito para kay Blakely at magandang opportunity rin sa kanya kung mabibigyan nito ng San Miguel Beermen. Alam din naman natin ng SMB focus ngayon sa kanilang championship round against TNT Tropang 5G. Diba nga, mainit-init yung laban na yan. Pero ito pong kay Marcus Blakely naman mga kabrods, gustong subukan lang naman ito ng San Miguel Beermen. Hindi man pang matagalan mga kabrods, pero malay nyo ay si Blakely pala ang isa sa mga best fit na imports sa SMB. Dahil kung mapapansin nyo naman, okay rin naman ang posisyon ni Blakely. Power forward din ang posisyon nito. 6'5" na athletic and hindi naman niya mapapa-champion ang San Mig Coffee kung mahina siya, di ba mga kabrods? Magaling din sa spasyo, magaling din sa depensa. Yan talagang pinaka-specialty ni Blakely. Depensa, kayang mag-chase down nito, kayang mag-lockdown defense, kayang dumepensa kahit mas malaki pa sa kanya, kayang umistil, matigas kong depensa. Yan kasi ang nagpanalo at nagpa-Grand Slam sa San Mig Coffee that time dahil sa mga depensa nito ni Marcus Blakely. Bonus na lang din kasi yung scoring nito. Di ba sabi nga nila, defense wins championship. Kaya nga malaking bagay ito sa SMB mga kabrods kung makukuha nila. Ito pong si Marcus Blakely. Malay nyo, depensa lang pala ang missing piece ng SMB dahil yan din naman talagang isa sa mga dahilan kung bakit sila natatalo ng TNT Tropang 5G dahil yung mga depensa ng SMB minsan malamya mga kabrods. So kailangan nila ito pong magpapaboost ng depensa nila na katulad ni Marcus Blakely. So maasahan mo rin naman ito sa mga alley-oop pass, mga paint. Yes, dominant din naman ito sa paint and yun, malaking tulong din ito kina Junmar Fajardo. Sa rebound pa lang, rebound department, blocks department, lista mo na yan para kay Marcus Blakely dahil Marcus Blakely is still Marcus Blakely. Pusong kampiyon pa rin naman ito ng PBA mga kabrods. Kaya why not bigyan ng chance, malay nyo, maipadala niya ang SMB sa playoffs, semis, up to finals na naman next season. Kaya komento mo lang opinion mo dito. Marcus Blakely is back na ba sa PBA with SMB? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Alam ko na balitan na rin natin ito pong kay Bobby Ray Parks Jr. na alam naman natin na gusto na rin na itong bumalik sa Pinas. Alam natin na kasalukuyan naglalaro sa Osaka Ibesa sa Japan B-League. Pero mga kabrods, ito po kasing ABL champion na to at UAP MVP na ito mga kabrods ay gusto ring bumalik na rin ng Pinas para nga sa kanyang pamilya. Dahil nga 'di ba, kasal siya kay Miss Zeyna Barake, may mga step children na rin ito, kaya mas gusto nito piliin na for good na siya dito mga kabrods. May mga reports and rumors na rin tayo na babalik na rin ito pong si Parks sa Pinas. Pero
Mga kabrods, alam nyo ba na bago ito magpa-drop sa PBA sa Blackwater Bossing, pinakagusto na ito and nagpaparinig pa sa social media that time, taong 2019, ito pong si Parks ay gusto palang maglaro sa Barangay Nebra San Miguel. Pero alam nyo ba, ang Ginebra ay nakamata rin dito kay Parks kung kailan ito dadating sa Pinas, kailan ito matitigil yung kontrata sa Osaka Evesa, dahil gusto rin kunin pala ng Ginebra ito. Dahil dati nga may attitude itong si Parks, pero sa dami na itong issues and sa relationship, mas gumanda naman ang attitude na rin ito. Dahil healthy relationship, tapos healthy pang liga, mga kabrods. Walang hilaan sa pababa sa Japan B-League kung alam nyo lang, mga kabrods. Kaya yung attitude nito gumanda, rumespeto, lumakas palalo, yung disiplina nito sa laro. Mga kabrods, one of the best scorer ito ng Osaka Evesa. Footwork, nag-improve. Shooting, nag-improve, mga kabrods. Kaya nga hindi ito mabitawan dyan sa Japan. And kahit nga umalis siya sa isang team, nakatulad ng Nagoya Diamond Dolphins na 3 years contract niya doon, pero hindi rin nagtagal, biglang may offer agad sa kanyang Osaka. Kaya nga ito pong si Parks, magaling na player talaga ito. Kaya kung makuha ito ng Ginebra, mas lalo na, mga bros, di ba, ang Ginebra babawi ngayon dahil nga na-eliminate ng SMB sa semis, kaya sa Governors Cup ito babawi, tapos makukuha pa nila si Parks. Mas lalo na. Tapos ito pa, mga kabrods, isa rin sa mga gagawin nilang reserva or replacement import ni Justin Brownlee, ito pong si Andre Robertson. Yes, ito po ay naglalaro rin ngayon sa Strong Group Athletics. Kung ang Strong Group nga ay nakuha ito, mas madali na lang connection nito sa PBA, mga kabrods. And 7 years na rin naman itong nag-NBA sa Oklahoma City Thunder taong 2013 to 2020 at uli na niyang pinaglaruan yung Brooklyn Nets taong 2021. Alam nyo ba na ito talagang mga best shooter ng OKC dati? Ito pong si Andre Robertson. Kung fan kayo ng OKC, mga kabro, dyan talagang specialty nito, shooting. Kaya nga sa dami-daming pwedeng pumalit kay Brownlee as a replacement import or reserve import, ay dito na ako kay Andre Robertson, mga kabro. Dahil bukod sa shooter, maganda pa ang handles, maganda pang mindset, maganda pang court vision, depensa. Tapos 33 years old lang, while si Brownlee 36 na rin, mga kabro. So 3 years younger ito. Nasa peak pa rin ito ng prime ni Andre Robertson, kaya nga hindi rin ito mabitaw-bitawan ng SGA dahil ito talaga yung best shooter nila sa lineup na ito. Kaya nga, mga kabrods, kung gusto nyong kunin ito pong si Andre Robertson ng Ginebra, hindi na sila magsisisi dito, mga kabrods. Yes, baka nga mabigyan pa niyang Ginebra ng kampyonato dahil scoring machine ito ng 3-point area. Ito pong si Andre Robertson. Alam din naman natin na listed as 6'7" ito, pero ulitin ko ulit, mga brods, sa NBA pag nagsusukatan doon may sapatos ka. Imbis na 6'6" ka, magiging 6'7" ka. Sa PBA ay walang sapatos pag nagsusukat dito, kaya listed as 6'6" si Robertson dito kapag naglaro sa Governors Cup 2025. Kaya magandang i-boost ito sa Ginebra at mga bagong muka, Bobby Ray Parks Jr., tapos bagong import din kung sakali, at wag naman sanang nagkaroon ng inda si Brownlee, Andre Robertson na ang import nila. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito, mga brods, at iisa-isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang. I'm out.